Isang magandang buhay po sa ating lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Woohoo! Ang ating Diyos na buhay. Ngayon pong umaga, sige po, diretso na po tayo sa ating pag-aaral. Atin na pong tatapusin ang isang paksain na sinimulang diniscuss ni Pastor Edward sa atin last Sunday tungkol sa pagninilay o pagbulay-bulay o pag-aaral sa salita ng Diyos, ang Biblia. Last Sunday, yung part 1, actually, ang diniscuss ni Pastor Edward sa atin, kasama natin yung mga kapatiran natin from Malalim na Sapat, Kalinisan. Ngayong umagang ito, we will now discuss the second and concluding part ng nasabing paksain mula hango sa ating dito sa purple na booklet na ito, yung Class 106, 7x7 Discipleship Strategy, Spiritual Journey, Godliness, na tumatalakay sa ministering or local ministry. At sa lahat ng mga may Biblia, whether it's the hard copy or the e-Bible version sa inyong mga gadget, makipagbulkat kayo sa akin sa 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Those watching by Facebook, magandang umaga po sa inyo. Kung may mga Biblia kayo sa inyong tabi, makipagbuklat kayo sa amin sa 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pedro sa mga born-again believers of his day. At ito'y relevant din para sa atin. Anong sinulat ni Apostol Pedro sa 2 Peter 1, 20 and 21? Through the inspiration of the Holy Spirit. Verse 20, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. 21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban labang ng tao. Ito'y galing sa Diyos. Amen? Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag, take note, ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wow! Yan ay sa magandang balita Biblia. Ano naman ang salin sa English Standard Version Bible? Tunghayan po natin. Itong sabi, knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. Hindi sa tao. Verse 21, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sa ibang salin, as they were led by the Holy Spirit. Nang isulat ni Pedro itong ikalawang sulat, especially itong verse 20 and 21, ang tinutukoy niya ay yung mga aklat sa Old Testament. Binigyang diin niya na yung Old Testament books, all 39 books in all, from Genesis to Malachi, na isulat yan to the inspiration of the Holy Spirit. Nilid ng Espiritu ng Diyos yung mga sumulat, may hari, may sundalo, may doktor, may saserdote, may propeta, para isulat nila on paper yung mensahe ng Diyos at mai-communicate ito in such a way na ayon sa gusto o nais ng Diyos. Kailan kung babalikan natin yung kasaysayan, yung 39 books of the Old Testament, kailan nasimulang isulat yan? Ayon sa mga Bible scholar, mga around 1290 BC, nang makaalis na ang mga Israelita from Egypt sa pangunguna ni Moises, nang makarating sa lupang pangako, sinimulan na ni Moises na isulat yung first 5 books of the Old Testament, yung Genesis,
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, and habang makarating na sa lupang pangako, yung before or after, before and after na exile sila sa Babylon, na isulat ng ibang mga aklat, yung mga sinulat ni Isaiah, Ezekiel, Daniel, Jeremiah, hanggang sa last 3 books, yung sinasabi yung Haggai, yung Zephaniah, and Malachi, no around 400 BC. And after that, 400 years of silence. Ayon sa Babylonian Talmud, na matapos may sulat yung last 3 books ng Old Testament, umalis mula Israel ang Holy Spirit. At kailan bumalik? Nang isilang ang ating Panginoong Yesus on that first Christmas night sa Bethlehem, more than 2,000 years ago. So nang isulat ito, uulitin ko, nang isulat ni Pedro ito, he was referring to the Old Testament books, all 39 in all. Binigyan diin niya ang Diyos, yung mga salita ng Diyos ang masusulat doon. Gumamit siya ng mga lingkod niya, saserdote, propeta, sundalo, hari. From Genesis to Malachi, same thing sa 27 books of the New Testament. Nang isulat kasi ni Pedro ito, sinusulat pa lang yung mga New Testament books. Sabihin natin, nang isulat ni Peter itong verse 20 and 21 ng 2 Peter 1, sabihin natin nasa 50% na. 50% ng New Testament na isusulat na. After all, more than half ng New Testament isinulat ni Apostol Pablo. Kailan nasimulang isulat ang New Testament books? Ayon sa mga Bible scholars mga from late 40s AD to 50 AD pataas. Hanggang sa may sulat na ni Apostle Juan, yung 4th Gospel, that bears his name, yung 3 sulat niya, 1st, 2nd, 3rd John, at ang Revelation, natapos niya ang Revelation, mga around 95 or 96 AD. So natapos na. So that was after the lifetime ng mga apostol. At after their lifetime, kompleto na. We have the complete Bible na hawak natin ngayon, kapatid. All 66 books. Excuse me. So ano sabi uli? Anong sabi uli ni Pedro? Unawain natin na walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan ng alinmang propesya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos. Galing sa Diyos. At pinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung authors ng Old Testament books and the authors of the New Testament books, they were led by the Holy Spirit upang isulat sa papel yung mensahe ng Diyos. Okay, hawakan nyo nga ang inyong mga Biblia at pagmasdan nyo mabuti. Hold it aloft. It's right to say na itong Biblia na hawak mo, it's not right to say na it contains the Word of God, but it is the Word of God. The Bible is the Word of God. Amen. Pero here's the catch. Here is the catch, kapatid. Pag sinabi natin ang Biblia ang salita ng Diyos, hindi nangangulugan lahat ng wordings doon ay galing sa Diyos. Let's refer, ayon ulit sa mga Bible scholars. Let me quote para madali. Ayon dito sa booklet na Is the Bible the Word of God na pinablish ng Christian Equippers International. Paki-flash nga yun, Ate Gege, yung sinabi ng Christian Equippers sa habang hinanap, yan yung na-discuss na natin so far, yung mga nakadilaw. At tayo ay nasa pagtatapos na ng yung class 106.5. Tatapusin natin yan ngayon, pagninilay-nilay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And next Sunday, itong tatalakayin sa atin ni Pastor Edward, ang pamumuhay na nakapagpapatotoo. Then class 106.7. Then, next. Okay, yan yung topic natin. Next. Ayan yung ito. Ito ang sabi ng
mga taga-Christian Equippers International sa kanilang booklet na Is the Bible the Word of God? And I quote, when we say, sundin nyo lang dito sa slide, when we say the Bible is the Word of God, we do not mean that all the words are God's words. Some are the words of men, angels, demons, and even kay Satanas. However, it is in its entirety the Word of God in the sense that God, to the agency of the Holy Spirit, there's that key phrase again, to the agency of the Holy Spirit, to the inspiration of the Holy Spirit, divinely directed and inspired the writing of it and supernaturally controlled its overall construction, design, and recording of contents. In other words, it is not the product of human devising, manipulation, or imagination, but God was the author and architect behind its creation from beginning to end. Wow. We agree with them 100%. From Genesis to Revelation. Malinaw. Hindi porke sinabi natin ang Biblia ay salita ng Diyos, hindi lahat ng salita ay galing sa Diyos. Merong galing sa tao. Halimbawa, yung sinabi ni Eva, Satanas, sabi ni Lord, di namin pwede kainin yung bawal na prutas, pag kinain namin yan, mamamatay kami. Ano yung unang recorded na sinabi ni Satanas? Hindi kayo mamamatay. Di tatalino pa nga kayo, maging katulad nyo si Lord. Fast forward, ano yung isa pang pahayag ni Satanas na na-record dito sa salita ng Diyos? Sa Job, sa langit, tinanong ng Diyos si Satanas, saan ka galing? Anong sabi ni Satanas? Ako'y nagparot pa rin sa buong mundo. And fast forward, Matthew 4, nang tinukso si Satanas si Kristo, at the conclusion of his 40 days and 40 nights prayer and fasting, ang hamon ni Satanas kay Kristo, kung ikaw talagang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong yan. Ikay tumalon ka mula from the cliff at ililigtas ka ng mga anghel. Lahat ng mga kayamanan at kapangyarihan ng kaharian ng mundo, lahat ng yan ibibigay ko sa iyo kung sasamba ka sa akin. Yun ang sabi ni Taning. Yung tanong ni yung tanong ni Pedro. Yung tanong ni Pedro kay Kristo, Lord, ilang beses ko ba patatawarin yung kapatid ko nagkasala sa akin? 7 times or 77 times? Yung tanong ni Philip, yung pahayag ni Philip kay Kristo, Lord, ituro niyo sa amin ng daan patungo sa Ama. Sariling pahayag yun ng mga taong nabanggit. Kabilang doon si Satanas. But in its entirety, ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Except for yung mga pahayag, yung naging pahayag ni Eva, ni David, ni Moises, ni Jeremias, ni Maria, ni Jose, ni Pedro, ni Pablo. But at the end of the day, God was calling the shots. Siya ang direktor ng lahat ng pangyayaring nababasa natin dito sa salita ng Diyos. So, balikan natin yung mga talata. At batay dito sa booklet na ito, sagutin natin ang ilang mga katanungan. And by the way, bilang paalala, mamaya, kung kaya ng oras, meron tayo, magugrupo-grupo tayo para sa ating mga small groups. At ating pagbulay-bulayin itong ating tinatalakay ngayon. Nung nakaraang mga linggo, nag-inventaryo tayo sa yung mga kaloob, yung mga spiritual gifts natin na ginagamit natin sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon, nag-i-inventaryo naman tayo. Kumusta naman ang ating mga Bible devotions? Kumusta na? Mag-inventaryo tayo. Okay, sabi dito sa isang tanong, meron bang makapagpapaliwanag ng kasulatan sa kanyang sariling kakayahan? Anong sabi uli ni Pedro na lahat ng pahayag ng mga propeta na mababasa sa Biblia, hindi galing sa sarili nilang kata, hindi sariling interpretasyon, kundi galing sa Diyos. Pero ang tanong,
Kaya ba natin na maunawaan ang salita ng Diyos sa sarili nating dunong, sa sarili nating kaalaman? Kung ang sagot niyo ay no, your answer is good as mine. Of course, hindi. Imposible na sa sarili nating dunong na wala ang guidance ng Espiritu ng Diyos, maunawaan na natin yung mga misteryo ng mga mensahe ng Diyos sa kanyang salita. Kaya nga pinadala ni Kristo, una sa mga alagad, and then to the believers, ang banal na Espiritu, hanggang sa atin, ibig sabihin, yung Holy Spirit na pinadala ni Kristo sa mga alagad and to the believers of their day, ang siyang ding Holy Spirit na nananahan sa iyo, kapatid, at sa akin. It's one and the same. Amen? One and the same. Para ano? Which leads us to the second question. Bakit kaya hindi kaya ipaliwanag o unawain ang kasulatan ng sariling kakayahan? Nasagot na yan. Nasagot na ni Pedro sa verse 21. Balikan ninyo. At tumalo naman tayo sa third question. Kung ito'y nagbuo sa Espiritu Santo, anong nararapat na taglay ng taong nagnanais na unawain ito? Buksan natin ang mga Biblia. Pumunta tayo sa John chapter 14, verse 26. Kung saan inilahad ni Kristo sa kanyang mga alagad, mga ilang oras bago siya hulihin sa Garden of Gethsemane, mayroon siyang pangako na isusugo niya ang banal na Espiritu, kung tawagin na yung patnubay. John 14:26, ano sabi doon? Babasahin ko na lang dito, wala dyan sa slide. John 14:26, ano sabi? Ngunit ang patnubay, sino ang patnubay? Ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat. Sabihin niyo nga lahat. Lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Lahat dito na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay taas ang kamay. Ako lang ba? Si Pastor? Si Ate Harleen? Si Kuya Jurnil? Lahat tayo pinananahan ng Espiritu ng Diyos. As that is God's proof. That is God's mark of ownership sa iyo at sa akin. Matapos tayong tubusin ni Kristo dyan sa krus na yan, kung saan nabayaran yung ating mga kasalanan, kung saan gumaling yung mga karamdaman natin more than 2,000 years ago. Sumasa atin ang Espiritu ng Diyos, ang tunay na vicar at kinatawan ng Diyos dito sa mundo. Not the sitting Pope sa Vatican. With all due respect sa mga taga-Vatican, ang Holy Spirit, yan ang tunay na vicar o kinatawan ni Kristo dito sa mundo. At siya'y nananahan si Kristo sa iyo at sa akin through the Holy Spirit. Yan ang ating patnubay, ang ating teacher. Na siyang magpapahayag ng lahat ng pakahulugan, ng mga deepest meanings of God's message, God's plan, napapaloob dito sa kanyang salita na tinatawag din ng mga Bible scholars ang love letter ng Diyos para sa iyo at sa akin. Kaya nga naisulat yung John 3:16 For God so loved the world. For God so loved yung mga anak niya sa SBCC na isinugo ang kanyang bugtong ng anak upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ang Bible na hawak mo kapatid, yan ang love letter ni Lord para sa iyo. Na mahal ka niya, mahal niya tayo at meron siyang magandang plano para sa atin kung magtitiwala tayo. Lahat ng tiwala natin ay ilalaan natin sa Kanya. So that answers itong question number 3, yung John 14:26. Sabi dito sa question number 4, sa magkatuwid, kung ang isang tao ay puspos ng Espiritu Santo, madali niyang maunawaan ng buong linaw ang banal na kasulatan. Anong sagot dito? O hindi. Of course, ang sagot dito, oo. Dahil sumasa atin, ang Espiritu ng Diyos, madali na nating maunawaan itong mga magagandang salita ng Diyos na nakasulat dito
sa Biblia na hawak mo. O meron pa isang talata dito. Ayon sa, sabi dito sa question 5, ayon sa Romans 8, 5 and 6, paano mapupuspos ng banal na Espiritu ang sa mananampalataya? Paano mapupuspos at mananatiling mapupuspos ang sa mananampalataya na gaya mo at gaya ko kapatid ng Espiritu ng Diyos? Sige nga. Excuse me. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Roma. Ano sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, 5 and 6? Si Apostol Pablo, once upon a time, naging numero 1 taga-usig ng iglesia ng ating Panginoon, pero binago ng Diyos. Romans 8, 5 and 6, ano sabi dito? Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu, gaya ni Apostol Pablo, at ang mga born-again believers of his day, ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay nag-aatid ng kamatayan. Ngunit, ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Wow. So yun ang sikreto. Para manatiling mapuspos. Sumunod tayo. Live by the Spirit. Live by the Spirit. Ano ulit yung sabi ni Pablo sa, I think, sa Galatians or Ephesians, I'm not sure. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Kung ikaw at ako, kapatid, ay tunay na namumuhay na para kay Kristo, susunod tayo sa gabay ng Espiritu ng Diyos. Sa tingin mo ba, kapatid, makakapamuhay tayo ng buhay that is pleasing to God kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo at sa akin? Of course, it's next to impossible. Kung ang isang mananampalataya ay hindi puspos ng Espiritu sa ato, ay matutulad siya sa isang kotse, may makina nga, may galangis, may gasolina, wala namang gulong. O sa isang bangka na walang layag at walang yung ang tawag doon, yun. O isang cellphone, may load nga, may SIM, wala namang battery. Ganon din sa bawat sa atin. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin, kawawa tayo. Kawawa tayo. Pero purihin ng Diyos, ganon tayo kamahal. Hindi tayo pinabayaan, kaya sinugo ang Holy Spirit to empower us to become effective witnesses to the community kung saan tayo gumagalaw and to live lives pleasing to Him. Okay, next slide. Ito yung mga suggestion para sa mas malalim na pag-aaral ng Biblia na hangod din dito sa booklet na ito. Paano tayo we're going back to the basics. Mga suggestion para sa mas malalim na pag-aaral ng Diyos. Una, ano sabi dito? Basahin ng makailang ulit ang pinag-aaralang mga talata o verse. Mag-isip tayo ng isang talata, halimbawa, yung para hindi tayo magtagal, yung binahagi ni Pastor Edward ng prayer meeting, yung Galatians 5, 22 and 23, tungkol sa bunga ng banal na Espiritu. Na isa buhay ito ng Panginoong Yesus. During His 33 years of perfect sinless life, isinabuhay din ito ng mga alagad ni Kristo, ng mga born-again believers of their day, ni Apostol Pablo, ng mga martir, ni Martin Luther, and the other Protestant reformers. Kahit buhay pa naging kapalit nila, naisabuhay nila ito. Yung 9 fruits of the Spirit, yun ang gamitin natin. Pagbulayan natin, basahin na makailang ulit ang pinag-aaralang talata, gaya ng Galatians 5, 22 and 23. Basahin na makailang ulit. Memorize natin yun. Next, sikaping unawain ang bawat kataga. Huwag lilipat sa ibang kataga hanggat hindi malinaw ang kahulugan ng kasalukuyang binabasa. Gumamit ng dictionary kung kinakailangan. Dictionary or Bible commentary or concordance. Available sa mga Christian bookstore yan. Next,
Unawain ang kabuuan ng kwento. Unawain yung Ephesians 5:22 and 23. Pagdating natin dito, may tatanong natin ating sarili, alin kaya dito sa fruits of the Spirit saan ako malakas? At saan ako nakukulang? Nakikita ba sa akin ito? Sa aking pag-uugali, pananalita, sa aking pakikipag-unayan sa iba't ibang tao? Sabi din dito, paglaruin sa isip kung ano ang takbo ng istorya. Ano ang takbo ng Galatians 5:22 and 23? O kung ano talaga ang konseptong itinuturo nito. Which will lead us dito sa susunod. Dapat may sulat sa isang notebook ang mga napag-aralan. Diyan sa point na yan, isusulat niyo sa notebook, dito sa fruits of the Spirit ako malakas. Pero dito naman sumasala ako. Ano yung mga 9 fruits of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, perseverance, faithfulness, perseverance, self-control. Isulat natin sa isang sa notebook. Dito ako malakas. Dito naman ako sumasala. Dito ako dapat may correct, may tuwid ni Lord. Naging unti-unti nang nabubuhay yung talata right before our eyes. Next, kung maaari, gumawa ng outline mula sa siping binabasa. If needed, gumawa daw tayo ng outline ng yung pinag-aaral nating Galatians 5:22 and 23. Ito na Lord. Ito na. Dito ako malakas. Dito ako mahina. Dito mo ako basagin, Lord. Gusto kong maging malakas din dito. Sa lahat, Lord. Sa lahat ng 9 fruits of the Spirit. Para maging kawangis. Talagang ako'y maging kawangis. Makita ikaw sa akin. And sa ating small groups mamaya, ito na ang gagamitin natin na ating pagbubulay-bulayan. Okay, sa mga susunod na slides, ating madidiscover, gaano ba talaga ka-importante ang pag-aaral ng Biblia? Ano ang magiging impact nito sa atin, sa ating kapitbahay, sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating probinsya, at sa ating bansa? Bunga ng pagginawa natin ito. Ipakita mo, Ate Gege, yung mga susunod na mga slides. Ito ay 15 So, sikapin natin na may tawag dito. May pasada natin. Ito ay hango din sa booklet na Is the Bible the Word of God? Published by the Christian Equippers International. What are the 15 reasons for studying the Bible? Ano magiging pakinabang natin? Ano maging epekto sa buhay natin, sa ating barangay, sa bayan natin, sa probinsya, sa ating bansa? Number 1, it gives divine direction and guidance. Psalm 119:105. Naituro to ni Pastor Edward. Memorize natin ito. Ano uli yun? Sabi ni David, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo, isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Yung TGP. Isang tanglaw, gabay, at pangako. Ibig sabihin, the scriptures provide illumination to light our path and give us clarity and direction in life, direction sa ating buhay. Number 2, it provides spiritual cleansing. Basahin niyo ang Ephesians 5:26, John 15:3, at Hebrews 4:12. Ano sabi ni Kristo sa John 15:3? Ang pinakabuod nun tayo nalinis na sa pamamagitan ng kanyang salita. Hebrews 4:12, memorize din natin to. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ibig sabihin, the word of God has a laundering effect which purifies our thoughts, our thought life, emotions, attitudes, motives, and intents of the heart. Wow. Number 3, it imparts spiritual freedom and liberty. John 8:31-32, memorize din natin ito. Sabi ni Kristo na you shall know the truth and the truth shall set you free.
The Word emancipates us from spiritual, mental, and emotional bondage and oppression. Kung ano yung ibig sabihin, pag may binulong si Satanas sa atin na kasinungalingan, kontrahin natin ng salita ng Diyos. May sakit ka, hindi ka nagagaling. Pero kontrahin mo yon, sabihin mo kay Taning, hoy Taning, sabi ni Lord, by His stripes I am healed. O, di ba? Amen? Number 4, it establishes a protective safeguard against sin. Psalm 119, 9-11 pala yan. Basahin nyo na lang. Ang pinakang teksto is, the Bible establishes the godly cautions and restraints required to ensure the fear of the Lord and protect our life from erring into sin. Next, number 5. It equips us. It equips us. Anong sabi ni Pablo sa kanyang anak-anakan sa 2 Timothy 3:16 and 17 that all Scripture is inspired by God and is profitable for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Itong sinabi ni Pablo kay Timoteo ay sinasabi din ng Espiritu ng Diyos sa atin. Because the Word of God is a sufficient source of caution, correction, insight, and instruction to comprehensively equip and prepare us for every realm of ministry and spiritual service. Number 6, it imparts the peace of God. Wow! It imparts the peace of God. Basahin nyo ang Psalm 119, verse 165. O yung sinabi din ni Kristo, John 14:27, peace I leave to you, my peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Ibig sabihin, tuwing magbabasa tayo ng Biblia, it ministers peace, confidence, security, and assurance. O, di ba? Sa kabila na ng patuloy na gumugulong mundo, sunod-sunod ang lindol sa bansang Japan. More than 1,300 na lindol ang na-record. Pero dito sa Pilipinas, payapa tayo dahil sumasa atin ang salita ng Diyos through the power of the Holy Spirit. Amen? Number 7, it builds our faith. Romans 10:17, memorize din natin to. Anong sabi ni Pablo? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Meaning to say, the Word of God stimulates, promotes, and strengthens our faith. Salita ng Diyos. Ito ang ating solid rock. Number 8, it imparts wisdom, insight, and understanding. Read Psalm 119, 130 for yourself. Kung saan the Bible quickens our minds and spiritual discernment. Number 9, it imparts comfort and consolation in times of testing. Kaaliwan sa panahon ng kagipitan, kalungkutan. Read Psalm 119 verse 50. The Scriptures ease our turmoil and supply soothing comfort to our minds and emotions. Number 10, it strengthens and edifies us. Basahin nyo ang Psalm 119 verse 28 and Acts 20:32. The Scriptures strengthen and sustain the inner man. Number 11, it causes us to be approved. 2 Timothy 2:15. Study to show yourself approved unto God, that the workman be not ashamed, rightly dividing the word of truth. Dapat maging diligent student tayo ng salita ng Diyos. Anong benefits niyan? The Scriptures enable our life, labor, and efforts to be acceptable before God and others. Number 12, it imparts hope, pag-asa. Pag-asa. Ito, nai-quote na. Anong sabi sa Romans 15:4? For whatever things were written before were written for our learning, that we, through the patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Number 13, it gives us answers to the challenges, problems, and confrontations of life. O, di ba?
Basahin nyo ang Psalm 119 verse 42. The scriptures equip us with all the necessary answers for life. Ang halimbawa, kung di ka mapayapa, ano sabi ni Kristo? John 14:27, my peace I leave with you, my peace I give to you. Kung wala ka maisaing bukas, anong pangako ng Diyos? Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen? Kung may karamdaman, ano sabi ni Lord? Isaiah 53, verse 5, by His stripes I am healed. Di ba? Verse 14, it imparts stability and strength. Basahin niyo ang Luke 6:47-49 patungkol ito sa matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. And Psalm 1:1-3. This is forcefully illustrated in the story of the man who built his house on rock. Precisely. And last, the 15th and last, it secures salvation. Oh, di ba? Basahin niyo ang 1 Timothy 4:16, ito na, nakaquote na, take heed to yourself and to the doctrine, continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who near you. Kung ano yung nabasa natin sa salita ng Diyos, siya ang ating ibinabahagi sa mga taong wala pa kay Kristo. And when we do this, pwede na nating ma-evangelize, ipakita mo Ate Gay, muli, yung 1040 window. Handa na tayo ma-evangelize ang mga bansang ito na nakapailalim sa 1040 window. Dito na ako magtatapos may small groups. Ayon sa United Bible Society, listen to this. Ayon sa United Bible Society, since 1984, higit kumulang mga 6.5 billion copies ng Biblia ang naipublish at na-distribute sa buong mundo at na-translate to more than 1,808 languages. Hallelujah. 6.5 billion, that's more than enough para mai-distribute dito sa mga lugar na ito na hindi pa naabot ng Ebanghelyo. Na-translate ng Biblia sa Japanese, to Chinese, to Korean, Vietnamese, Hindu, Arabic, Hebrew. That fulfills yung sinabi ni Kristo sa Matthew 24:14, for this gospel of the kingdom shall be preached to all the world for a witness unto all nations, and then the end will come. Wow, imagine that. Ang daming Biblia nun, 6.5. Sa dami nun, kasya kaya yun? Kasya lahat ng yun dito sa loob? What do you think, Pastor? Kasya kaya lahat ng 6.5 billion na kopya ng Biblia dito sa loob? O meron pa nasa labas? Malamang na meron nasa labas. I believe it's more than enough para may distribute sa buong lugar na ito na nakapalo sa 1040 window. Maganda. We evangelize other countries, pero better, dito muna tayo magsimula. Dito muna tayo magsimula, Tatay Alex. Pilipinas muna. Pilipinas muna. Mag-distribute tayo ng mga Biblia sa buong Pilipinas na na-translate sa Tagalog, sa Ilocano, Hiligaynon, Bisaya, Cebuano, Chabacano, Hiligaynon, sa mga lingwahe ng mga cultural minorities, sa mga Igorot, mga Mangyan, sa ibang mga tribal communities, sa Cordillera, sa Mindanao. Dito muna tayo magsimula. Bago natin ma-evangelize ang Japan, ang China, ang Korea, ang India, ang Saudi. Kung tawag dito, bago ako bumaba, kung sapat lang ang oras natin, marami pa tayo sanang dapat pang pag-aralan. Gaya nitong, babanggatin ko na lang about yung
accuracy and divine authorship ng salita ng Diyos na napatunayang totoo through yung tinatawag na ultimate grounds for acceptance, unity of the Bible's indestructibility, its enduring popularity, the testimony of great men and women, etc. Pero, sorry po, kulang tayo sa oras. So, God willing, sa mga susunod na pagkakataon, pag-aaralan natin ito. Kung ano naging impact ng salita ng Diyos sa buhay ng tao at sa kasaysayan. Pero ang ating focus is yung paano natin bubuhayin, yung paano may babalik yung sigla, yung init ng ating pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. And mamaya after this we will have our small groups at ang ating pagbubulay-bulayan ay yung batay sa yung mga suhestyon na sandali po. Yung mga suhestyon na flash ko dito kanina. So yun ang ating magiging basis for our small groups. Yung limang suhestyon para sa malalim na pag-aaral ng Biblia. At dahil sa pagtatapos natin ng pag-aaral na ito, umaasa ang Diyos na we bring back the fire, we bring back the discipline. Ika nga ni Pastor Edward, lahat tayo nagkulang. We're reading the Bible less and we're reading more yung mga text messages or yung mga message sa Instagram or sa TikTok or Facebook sa ating mga cellphone. I think the table should turn. We should read our Bible more and less of our gadgets. At ika nga ng isang infomercial sa 702 DCAS, put down your gadget, open your Bible, open your heart, and to our Heavenly Father, draw near. Para maging katulad tayo ni David. Sabi niya sa mga awit, your law has become my delight, and in your law I meditate both day and night. Naway ang pag-aaral na ito will serve as the spark para let's bring back the fire, let's bring back that devotion, yung hunger natin para sa salita ng Diyos. Inuulit ko, this is God's love letter para sa ating lahat. Ano sabi ni Kristo? In one of the Beatitudes, blessed are those who thirst and hunger for righteousness, for they shall be filled. Naway may natutunan tayo ngayon sa ating Panginoon. God bless us all. Maraming pong salamat. Sa Diyos ang papuri.